Sapat na bang kumpleto ang mga miyembro ng inyong pamilya para maituring kayong isang pamilyang buo? Paano naman kung kumpleto nga ang miyembro ng inyong mga pamilya pero hindi naman kayo magkakasundo? Buo pa rin bang maituturing ang pamilyang iyon? Sa panahon ngayon, meron pa nga ba talagang isang pamilyang perpekto? Katatapos lang ng Pasko mga kaibigan at ilang araw na lang ay bagong taon na naman. Sigurado akong excited na kayo para sa bagong taon. Pero ang diet, kamusta naman? Nako, sigurado ako kapag ang mga nakahanda sa ating pagkainan ay burkon, hamon, chicharon, nako, isa lang ang siguradong kasunod nun, lamon. Para sa ating mga Katoliko, madalas na ang linggo sa pagitan ng Pasko at Bagong Taon ay ang kapistahan ng banal na mag-anak o Holy Family na sina Jesus, Maria at Jose. For short po, Sus Mariosep. Oh, kung ayaw nyo naman, pwede rin namang Jejomar, Jesus, Joseph, Mary. Or pwede rin naman yung aking idol na si Jose Marichan. Jose, Maria, at si Jesus dun sa tiyan ni Maria. Pero kahit ano pa po ang tawag, tandaan po natin na ito ay ang kapistahan ng Holy Family. Take note po Holy Family, hindi po perfect family. Kasi wala naman po talagang pamilyang perpekto eh. Maliban na lang kung perpekto ang apelyido ng pamilya ninyo. Joke lang po. Alam natin ito sapagkat ito rin naman ang nakita natin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa simula pa lamang, malayong malayo sa perpekto ang kanyang buhay. Ilang beses silang kinakailangan magpalipat-lipat ng tinitirhan sapagkat maraming nagtatangka sa kanyang buhay. Kaya't kung perpektong pamilya talagang hinahanap ninyo, pues tigilan na po ninyo. Sapagkat ako na po magsasabi sa inyo, wala po talaga kayong matatagpo ang pamilyang perpekto. Eh siguro iniisip ng iba, kayo father, pari kayo siguro galing kayo sa modelong pamilya. Sana nga po totoo, pero ako na po magsasabi sa inyo, yung tatay ko po na taga-Tondo, bibihira pong magsimba yun. Pasko lang po ata at bagong taon. Yung nanay ko naman po, kahit kailan, hindi naman naging miyembro ng isa sa mga mandated organization sa simbahan. At sa madalas pa, nag-aaway ang aking mga nanay at tatay dahil sa mga problema namin sa pera. Pero kahit ganun man po ang sitwasyon ng aming pamilya, ako na pong magmamalaki sa inyo. The best father pa rin po para sa aking si Ramon. At yung luto ng nanay ko na si Felipa na spaghetti, yun pa rin para sa akin ang pinakamasarap. At pinakamalambing pa rin sa akin na kapatid si Roxanne. Sapagkat, bagamat we're imperfect as individual human persons, we're perfectly bound together. Because that is how God's grace works. Alam nating malayong malayo sa perpekto ang buhay ng ating Panginoon. Ngunit kahit kailan, hindi nawala yung panaginip sa buhay ni San Jose na siyang nagsilbing gabay kung saan sila tutungo. Hindi rin napanghinaan ng loob ang ating mahal na ina, bagamat sinabi na sa kanyang tatarukan ng balaraw ang kanyang puso dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang ninyo. Ngunit gayon paman, nagpatuloy pa rin siya sa pagmamahal ng totoo. Kaya't sa pagwawakas ng 2019, muli kang lumingon at balikan yung mga taong naging miyembro ng pamilya mo. Maging yung mga kadugo o maging yung mga taong naging totoong kaibigan
at malapit sa iyong puso. Sapagkat naniniwala kong sila ang totoong dahilan kung bakit tinatanaw natin ang 2020 na magiging mapayapa, maunlad, at totoong manigo. Happy New Year po sa inyong lahat!